May buntag Mindanao ng Miyerkules, Pizza 21 sa Agosto. Niyan ang headline sa News Patrol. Usar sa 911 ug 5 kasakyanan na aksidente. Handler og manok panabong gipusil sa lalaking nakamotor. Konsultasyon para tun-an ang pag-abolish o reforma sa SK himuon sa Davao City. Ug 21 kaparisan libreng gipang kasal ni Mayor Duterte. Kapamilya, niyan ang detalye sa News Patrol. Unom kamasakyanan nagbangga sa Bunawan, Davao City kagahapon. Usa ang sakyanan sa 911 nga mauntay mo rescue sa mga nabangga o aksidente. Pero na-aksidente gilikayan ang batang mitabok sa pedestrian. Report ni Vina Araneta. Nagtinabangay ang mga personahe sa 911 nga matindog ang user vehicle ug malimpyuhan ang nagtulong nga asete ug buak na samin sa kalsada. Human kini matumba di ang gilikayan ng usa ka bata nga mitabok sa pedestrian lane mag-alas 4 sa hapon kagahapon sa ilang Davao City. They swerved the hill to avoid some pedestrian was about to cross. So that's the reason why na-fall sa sideways yung rescue van natin, rescue vehicle. Yun, naabot dito. Padulong unta ang user sa Bunawan aron i-rescue ang mga sakyanang nagbangga sa Bunawan. Humanawadan og break ang Fuso Fighter nga padulong Davao City ug mibangga sa kasugat nga van. Laing upat pa kasakyanan ang nagbinanggaay tungod sa aksidente. Siyam ka pasahero sa van ang samaran ug gidala sa ospital. Ang ko siya preno, ano ba nagpangpansin yung preno? Ito nga aksidente nga na bangga siya sa van, kanina puti ma'am. Tapos naigo po ning van sa bunggo nga sakyanan, ito nakalong dito. Sa 5 nga sakay sa natumbang user, 2 ang nasamdan, ang driver ug ang rescue technician. Nala sila mga minor injuries. Pero lagi natumba na itong vehicle. Saan dito? Ang dito, bali nag-advise po ang dispatch na ato ang ambulance on board dito sa field. At the same time na po yung mga rescue personnel dito from Tibungco Rescue, sila po yung na-extricate dito. Gipang dalasab sa ospital ang mga sakop sa USAR nga naangol sa aksidente. Vina Araneta, ABS-CBN News. Dili na mag-file og kaso ang pamilya sa nabiktima sa hit and run nga si Darwin Lugarta. 24 anyos 15 namatay, human na biktima sa hit and run sa Quimpo Boulevard, Davao City, datong Agosto 16. Apan gusto sa pamilya nga bayaran sila sa danyos, isiperwisyo sa suspect. Kay gawas ka na sumuang pagkamatay sa ilang paryente, wasab kini kabalo kung asa ko anong panggasto sa lubong nini. Busa, nagdesisyon sila nga kuhaon na lang ang kwarta sa nasabutang ihatag sa suspect nga kantidad og 350,000 pesos. Ang suspect nga usa ka Chinese national naka-bail kagahapon. Wala, dili na ko makigkaso ana basta ang ako ihatag na ang gikuan niya nga 350. Maluoy yung taon siya, maluoy sa ako kaya ako nagwol ko ako inahan. Luoy akong anak balian. Patay ang lalaking handler og manok na pangsabong human gipusil sa wa mailing responsable nga nakamotorsiklo. Ang report ni Vina Araneta. Nagsige og Chabaw si Arlene samtang ginatanaw ang igsoon nga si Andres Vallespin nga ginahiling sa Soko atubangan sa iyang gibantayang balay sa Luzville Village, Barangay Panakan, Davao City. Ang 34 anyos og handler og manok pangsabong nga si Andres gipusil sa riding in tandem sa ulo og dughan alas 6 kagabi gamit ang kalibre 45. Then isasad sa iyang dibdib sa right na dibdib. Tapos naka-recover taog doon ka basyo sa caliber .45. So close range, no? Close range. Personal nga motibo ang ginatanaw sa mga pulis sa pagpatay. Labi na kay gipablatter kini sa milabayng adlaw sa iya mismong paryente. The other day, a certain pit na who happens to be, I think, meron silang relationship, blood relationship. Nagpa-blatter sa station, allegedly, gi-attack ane kay hubog ni. So, and then, the next thing around is kumuna ni siya naitabo nga namatay na. Nagduda ang pamilya sa biktima nga ang pagtabang sa pagsumpo sa kawatan sa ilang lugar ang hinungdan ni ini. Di nga alagay kung anong ipatay, nawa man niya atraso ng bata. Ang mga mupalit, yun na siya gawa. Kung na yung mga kuwan kalaban rin, ang kanang mga sulod-sulod ng mga balay,
Masukuman na siya ng mga kawatan. Concern kita sa mga tao dire, natingalay ko gipusil. Padayon pang ginaimbestigahan sa pulis ang insidente. Vina Aranata, ABS-CBN News. Gitinguha sa 10th Infantry Division Philippine Army nga mapukusgan pa ang kampanya sa Kalinaw pinagi sa abag sa mga public o private sectors. Na report ni Francis Magbanwa. Nagkasinabot ang militar, mga opisyal sa gobyerno, private ug public sectors aron nga paliguno ng programa sa Kalinaw ug Kalambuan sa Rion 11 pinaagi sa gilagdaang Memorandum of Agreement dungan sa selebrasyon sa ikapitong anibersaryo sa 10th ID. It's about partnership, public, private, military partnership. Itong anniversary celebration namin. Since we have invited the key stakeholders, people who can make the necessary interventions, these are the key personalities na may resources, may influence, lahat. Isip timailhan sa ligong panagiusa, giapuran sabang mga public o private partners sa 10th ID ug ATR PIN kon Army Transformation Roadmap. Gidaig sab sa mga gobernador ang performance sa 10th ID sulod sa pipila ka tuig. Increase din ang Philippine Army. That's why so now they are one of the most respected members. They are now more disciplined in the last 5 or 6 years. Wala nang abuso. Gisugdan ang selebrasyon sa usa ka groundbreaking ceremony sa 10th ID Multipurpose Hall nga nagkantidad og 1 million pesos. Pagkahapon, nagsunod-sunod ang mga aktibidad sama sa blessing sa mga bag-ong KM450 military vehicles. Gipahigayon sab ang kasalang bayan dinwalo kaparisan ang libreng gikasal. Nahatag ang sab og kalipay sa mga miyembro sa 10th ID ang mga estudyante sa Tuburan Elementary School. Human sila ng apod-apod og mga school supplies. Francis Magbanwa, ABS-CBN News. Gidaig sa City Tourism ang kalampusan sa Karayawan Festival, kumpirmado sa nga makadawat og honorarium ang 800 ka mga barangay police kinsa mitabang sa pagbantay sa seguridad. Nang report ni Hernel Tokmo. Gratitude to each and every one of you, members of this council. Gidaig sa City Council ang City Tourism Office tungod sa malampuson nga kadayawan sa Davao Festival. Sa privilege speech ni City Tourism Officer Lisette Marquez, gidaig sab niini ang mga otoridad nga dako ang papel sa selebrasyon. Sumala ni Marquez, hapsay ang pagsaulog sa mga highlights sa kadayawan o plano nilang i-level up ang ubang aktibidad. The Davao River Festival is looking up towards a grander celebration next year as we will put a competition component for all participating river floats. We were also invited to compete nationally in the Aliwan Festival in Manila. Misaad sab si Vice Mayor Paulo Duterte nga apuran og honorarium ang 800 ka mga barangay tanod nga mitabang sa pagbantay sa seguridad atol sa kadayawan. Dili pa masulti ni Duterte kung tagpili ang iyang ihatag sa matag barangay tanod. Basinugma siguro ako nang ihatag sila. Ako na lang ipatawag ila mga barangay captain o sila personally mo diri sa akong opisina para makuha. Misaad sab ang Vice Mayor nga tagaan sab og reward nga 10,000 pesos ang makadakop og snatcher. Muna'y nakadakop. Masalamat ko nga nagmalinawon. Labi na gyud nagpasalamat gyud ta sa AFP, PNP, sa mga barangay tanon nga nitabang sa pag-secure ug sa ato ang mga ikaigsoonang Muslim nga nitabang pod. Gitakdang magpagawas ang City Tourism Office og total number of tourist arrivals nga may bisita atol sa kadayawan. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. O yun ibahin natin sa mga issue diha sa DXAB 12 sa programa Banat. Makaubanta si Alan Abay sa Paul Palacio. Okay, Elric, may buntag ato mga kalumon sa may buntag Mindanao. Adlaw Miyerkules kita karon bay ato ang gituki diri sa DXAB ang pipila ka mga haisigutan na nato dinhi og happy 7th anniversary diha sa 10th Infantry Division. Og atong pasalamatan giman in person ang atong mga kapulisan sa DCPO sa successful nga Kadayawan Festival, atong mga force multiplier. Mismo ang Bangsamoro spotters na to bay ang tanong nga nagalihok dinha niya tong Kadayawan Festival. Pero karong simana doon na mag-isaad ang ato apong mga naglangkob aning demolition team nato pinagi sa pamuno ni panguna ni Yusuf Jiblani. Gagahapon sunod-sunod na ang pag-warning aning 1/3, 2/3 policy sa mga sidewalk nato. Nato mga vendors ilang plastada pagmaayo. Pero ang ato nakita mangod ani bay, gamiton ba nato nga rason nga kining mga nagalihok may kalabutan sa pagplasta sa dalan sa atong sidewalk
tawgo nato og kanang anti-poor. Asa man ang essence sa pagka-anti-poor nato ani karon? Bot may pasabot nga gamito nato ang pobre o atong kapobrehon nga mulampas ta sa borderline at mulampas ta sa pamalaod ug di ta maghimo magtamod kung unsa ang patagaran sa dakbayan sa Davao. Dili ta kaayo unta dapat mahimong rebellious. Kay kung rebellious man gud ta nga mga citizen, wala tay kalainan sa mga lawless element nga naa naglihok dinha sa bukid bay nga way laing gihimo ang pagpanunog ang mga bako sa mga proyekto sa gobyerno. Muna ato adin hibay kay mga law abiding citizen man ta. Gitagaan mo diyag tsansa nga magpamaligya mo. Gamay lang in taon nga tsansa na para ninyo para makapanginabuhi mo, pero unta dapat mo abide mo kung unsay patakaran sa tong balaod sa trapiko. Kay naay katungod kumbaga ang ato ang mga pedestrian diha nga moagi nga dili po sila bay maligsan ang sampot dinha nga dinas dalan na sa kalsada na moagi tungod kay kamon naka-occupy sa dalan. Alang kang Yusuf Jimlani, sir, padayon sir, daghan ang mga nasuko na nimo karon o kabalo ko nga imuhan ng buluhaton dinha. Pero kanang himuon nga rason nga anti-poor ang imong gihimo murag dili siguro ni mao. Dili ingon ana ang tiunay nga mga pobre, ang tiunay nga mga pobre bay masinabtunon sa kung unsa ang para usab nila. Wala kita magtapos, happy birthday kang Manny and Eliza Jurilio Cortez sa San Antonio, Agdao. Nagtanaw po daw sila sa inyo karon Eric. Salamat ug may buntag Mindanao. Daghang salamat, Alan Navais, Tia Sirik, sa Bidosa na Belisais. Mosunod sa News Patrol! Nanay bagong pantalan sa ferry boat nga biyaheng Island Garden City of Samal nga mas barato pa ang pamiliti. Dugang ipangkasal ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang 21 kamaparisan sa Barangay 21-T. Kanas magbalik sa Maayong Buntag, Mindanao.